iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya complete failure bilang dating kalihim ng DepEd. At sinabing siya ay nagbitiw matapos makita si Pangulong Marcos Jr. na amoy alak kahit 10:30 ng umaga. Kasabay nito, depensa niya na ang edukasyon sa bansa ay tunay na nahuhuli kumpara sa ibang bansa. Pero iginiit na Malacanang na si VP Sara ang complete failure bilang DepEd Secretary dahil inamin daw niyang wala siyang alam sa pagbabalangkas ng matatag na kurikulum. Tinawag din ng palasyo at ilang mambabatas na fake news at kasinungalingan ang mga pahayag ng Vice Presidente na umano'y ginagamit para siraan si Marcos at itulak ang sariling ambisyon na maging Pangulo. Nagsumite ng pagbibitiw si Duterte noong Hulyo 2024 sa gitna ng kontrobersya sa confidential funds at batikos sa mahinang performance ng DepEd sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ano po masasabi ninyo, Attorney, na sa Malacanang, bakit mas nakatuon ito sa paninira kay VP Sara kaysa sa pagtugon sa malalim na krisis na hinaharap ng edukasyon? Attorney. Una-una, yung sinasabi ni Vice Presidente Inday Sara na hindi siya bigo. Totoo yun. Katunayan siya nga nag-deliver among the members of the cabinet. And as she pointed out, kung totoo na failure siya, sana hindi siya pinakiusapan na manatili at nag-offer pa ng tanggihan niya, nag-offer pa ng ibang pwesto. At tungkol naman dyan sa edukasyon, alam niyo, kahit na sinong Secretary of Education dyan, mahirapan. Mabuti nga si Inday Sara kahit na under adverse conditions, may mga nagawa siyang paraan. Gaya ng pinapalagi natin paulit-ulit na sinasabi, ang pangunahing problema ng edukasyon natin, maliban pa sa hindi maganda ang quality, kulang ng bigyan ng edukasyon ng lahat ng ating mga kababayang Pilipino. And yun ang nagsisimula ng problema ng ating bansa sapagkat kung ang sambayanan ay kulang sa aral at ang mga botante ay kulang sa formal na edukasyon, siguraduhin mo na ang mga botante natin ay bukas sa pakiusap, sa impluensya, sa pamimili, pagbenta ng boto nila, sa pagkatakot sa mga nananakot sa kanila para lumabas yung mga hindi natin gusto. Yan ang pinaka-latest, hindi yan ang pinaka-ugat ng problema ng ito. Correct. Kulang na nga ang edukasyon, wala na nga ang edukasyon ng karamihan sa ating mga kababayan. Yung quality pa may problema sapagkat yung mga napuproduce nating mga guro ay mukhang kulang. Tinimbang sila pero kulang. Kaya kailangan talaga. Yung Secretary of Education natin ngayon, kahit na anong galing pa nito Secretary Sani Anggaran, wala rin. Talagang yung pinaka-basic ang kailangan i-focus natin. Bigyan natin ng malaking pera ang edukasyon. Pag-aralin natin ang ating mga kababayan ng libre. Libre, free education dapat. Para umahon tayo sa ating kilalanan ngayon.